Napakaunti naman ng palakpak mo. Sige nga po, palakpak tayo ng malakas sa Lord. Ayan. Medyo dumami. Kanina kasi isa lang daw ganun. Ngayon, gagamitan sa 10 daw para sa Lord. Sige. Tayo ay magpasiyasat sa Lord sa oras na ito. Panginoon, kayo ang mamunat maghari sa bawat isa sa amin. As we worship you, Lord God, as we glorify your name, tunay nga po na kayo, Panginoon, ang mamunat maghari, Father God. Thank you, Jesus. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin ko, ikaw ay mamasdan, makanihiga, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigan, sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko, Panginoon, ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanihigaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas sa pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong sinta. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at
Mga ikaw, O Diyos, ngayon at kayaman. Sige po, let us give the best and best love praise sa ating sa buhay. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa buhay, hiningan, Lord God, at Lord, sa bagong pag-asa sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, as we enter your holiness, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Mga kasalanan na sa isip, na salita, na sa gawa, Panginoon, Lord, at hindi nakakalugod sa inyong patawarin po. Ngayon din po, Panginoon, sa mga tao na kapag-isip, nakapagsalita, magagawa ng hindi maganda towards sa amin, Panginoon, we release the forgiveness. Maraming salamat sa kapatawaran, sa paglilinis, Lord God, na ibinigay niyo po sa bawat sa amin. At Lord, dinadalangin namin sa oras na ito, ang inyong anak na gagamitin sa oras na ito. Hide them at the back of your cross, and let your glory and your glory shine upon their lives, Panginoon, that no works plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, ang inyong kapangyarihan lamang, the deliverance that is coming from you, Panginoon. And Lord, hallelujah, we believe and we declare, Lord God, na sa bawat salita, Lord God, na maririnig namin sa araw na ito, tunay nga po ito, hindi mo, Lord God, at itong mga salitang ito, i-share namin, Lord God, sa aming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Abba Father, sa lugar kung nasaan kami. Surround this place with the walls of fire and the walls of bronze. No works, plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, ang inyong banal na Santong Espiritu lamang ang kikilos sa araw na ito. Maraming salamat po, Father God. We entrust everything to you, and we seal all these prayers with the most precious blood of Jesus, and we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Good morning po sa ating lahat at pinagpalang araw mga kapatid. Last Saturday po na pag-usapan natin yung topic natin last Saturday about caring, yung the blessing of caring for others. Ang ating pong topic na yon last Saturday, sinabi po natin yung tatlong bagay na what are the blessing for those who are being cared for. Sila yung mga inalagaan. Tatlo po yung pinag-usapan natin dito. Ngayon, continuation po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon, ano naman po yung blessing ng mga mag-aalaga. Yung mag-aalaga naman yung atin. Kasi yung sinabi natin doon, yung mga inaalagaan, may tatlong points tayo na pinag-usapan last Saturday. Una, ang sabi natin, a person who cares for us serves as our protection. Kumbaga, kung talaga mangangalaga tayo, kasi pangangalagaan talaga natin yung protection yon ng mga inaalagaan. The person who cares for you lifts you up in times of trouble. Covered yon ng number one. Ng number one naman, a person being cared for will be kept away from harm. Number two, sabi po dito, a person who is cared for will become a better person. Kasi masarap ang mangalaga kasi pagka yung parang nag-aalaga ka ng batang kapatid mo at kuya-kuya ka, ate-ate ka, para bang alam mo yung pakiramdam mo na ambuti, maayos kang kapatid kung nagpapakalaki ka ng maayos na inaalagaan mo. Ganun din tayo sa templo ng Diyos kung paano tayo nangangalaga. Yun po yung sinabi. Ito po yung last Saturday pa. And the last one, last Saturday po, sinabi natin sa number 3, dalawa lang pala yun. Sorry dalawa lang. Ngayon, tatlo na. Mas madami na ngayon. So, topic po natin for today is the blessings for those
who care. Sila na yung nangangalaga. Sabi po sa John 5:19 to 21, sinabi po dito, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pagkatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita ng anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa dito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Kung paano binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Ang Diyos ang mapapurihan. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po, O Lord God, ay lumalapit sa inyo. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso. Samahan kami ng Banal na Espiritu upang maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. At patuloy, O Lord God, na hindi lamang maunawaan at maintindihan, magamit namin ito sa aming buhay bilang mga alagad at inyong mga pastor. Maraming salamat at sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, more on to na naging topic na rin natin lately about business na sinasabi ni Jerry, kung nakikinig kayo po. Ito yung business natin kung paano natin palalawigin o palalaguin sa templo ng Diyos. Lahat tayo, kumbaga, ay businessmen, women ng church. Dala-dala natin yung produkto na galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kung titingnan po natin dito sa chapter 5, verse 19 to 21, ipinakita ng Panginoong Kristo yung relationship between Him and God, ang Diyos Ama. Wala kayong narinig o wala tayong nabasa sa Biblia na just because of Him, Jesus Christ. This is all because of His Father in heaven. Sa Kanya lahat, kapangyarihan, lahat nakita, himala, kung ano man, galing sa Diyos Ama. That is a good relationship with Jesus Christ in His Father. Sa atin tayo, bitbit natin ngayon, yung Panginoong Kristo. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng resulta na meron tayo sa sarili natin, yun po ay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. The second one is the imitation of Jesus Christ, kung ano yung Ama at siya, na dapat yung din natin ini-imitate. Karakter natin o galing ng Panginoong Kristo, ginagawa ng Panginoong Kristo about evangelism. And isa sa pinaka-importante na ibinigay ng Panginoong Kristo dito sa chapter na to is giving His life. Binigay niya talaga yung kanyang buong buhay para sa misyon na binigay ng Diyos Ama. Amen? Hindi niya tinignan kung anong importansya ng buhay niya. Kasi kung titingnan natin yung importansya ng buhay natin, hindi na yung makikita natin yung labor natin doon para ibigay natin yung buhay. Makikita natin kung ano tayo, kung baga pride na yun yung sa atin Pero kung ibibigay mo lahat yun, wala nang halaga yung buhay mo sapagkat gusto mo maligtas yung kapwa mo. Amen po. Yun po yung pinaka-importante. At yung pangatlo, ang pinakamaganda dito, since hindi naman to ginawa ng Panginoong Kristo, but they have the equality between Him and God. Kung titingnan natin, yung equality nila, kung ano ba ang Diyos, kung ano ba ang... Hindi naman gusto yung kung tawagan si Ate Jasmine, kasi may nagtatanong po anong kailangan dito. Ay ako yung nagsasalita. Maraming salamat. Sorry po. Yung equality kasi implies the equality with God. Saying always, Jesus Christ, I'll do this coming from the Father. I'll do this because God or the Father wants to do this. Yung equality talaga, kung ano yung sinabi ng Diyos Ama, yun ang gagawin mo. And the most important dito sa verse na to, kung titignan nyo sa last part na yan sa chapter 5, nandun po yung judgment and authority. Kailangan pagkamali ka, alam mong ilalagay ka sa tama. At kung nandun sa'yo yung otoridad mo, bibigyan ka din ng authority. Tayo mga leaders na sumusunod sa Panginoong Hesus
Kristo, yung authority binibigay sa atin ng Diyos o ng Panginoong Kristo, gawin lahat ito, ibibigay niya sa atin yung authority ni Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Ngayon, yun po yung sa topic natin. But, ang pag-uusapan natin, let's talk about the blessing for those who care. Sabi po sa 1 Peter 5:2-4, alagaan ninyo ang inyong kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ng maluwag sa loob ng hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyong maglingkod. Kasi kung minsan pinag-uusapan natin, si Jesus Christ, binigay ang kanyang buhay, ganun din dapat natin. No. Kailangan galing pa rin sa puso natin yon. Hindi ito, kumbaga, may bigay lang natin yung buhay natin, okay na. Kasi hindi naman galing sa puso natin. Wala din po kwenta yon. Verse 3. Sabi dito, hindi bilang Panginoon ng Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Kasi yung authority na binigay sa atin ng Diyos as a pastor, leader, ikaw ang nakakasakop doon sa mga alaga mo. Pero hindi authority dito para ikaw ay kilala ng Panginoon. Your authority is to serve them, not to serve tayo. Sila sa atin. Hindi po yun. Verse 4. At pagparito ng pinunong pastol, tatanggap kayo ng malwalhating korona at di kukupas kailanman. Which is eternal po talaga yun. Walang hanggan. Yun po yun. Ano po yung mga blessing ng mga taong nangangalaga at nag-aakay? First, you have a privilege to serve God. Privilege po natin to. Tagalog ng privilege po natin ang mag-serve kay God. Ito po yung bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na tawagin upang mangalaga ng isang mananampalataya, magpasalamat tayo. Alam niyo po ba, ang kabaligtaran ng mundong ginagalawan natin? Halimbawa ako, gobernador ako ng Batangas. Ayoko sa Laguna, mga kamabasa, taga Laguna ako. Gobernador ako ng Batangas na po. Kinuha kong sekretary, si Pastora. Alam niyo, minsan si Pastora, mas malakas pa ang pagdating, okay, ako magpapamiting, kaya alam niyo, authority, sinanglawan niya, naiintindihan niyo sabihin, hindi ganun ang gusto ng Diyos na sinasabi sa 5:2, sa ating binasa po na verse for today. Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo ang magsisilbi sa nasasakupan mo. Pero kung titignan niyo po sa atin yung mga nanunukulan, very proud sila na parang Panginoon na ang tingin sa kanila. Uy, darating si Mayor ha, ilabas ang lechong baka. Piliin ang pinakamasasarap na prutas. Isipin niyo po yun. Tapos yung mga manunulungan, tulo na ang laway at sila ay walang leche plan, walang gulaman, pero yung inyong darating na na mayor or gobernador, sila yung kakain. Hindi po yan. Ang pinakamalaking karangalan na sinabi po dito sa last verse ng chapter 4, 5:4, sabi po dito, ang Diyos ang magbibigay ng karangalan sa atin, ng koronang hindi kukupas. Kaya lahat ng ginagawa natin, pagpapagal dito sa mundong ginagawa natin, huwag nyo lagi titingnan yung pagod. Pagod na pagod ako, ganito, na-assign na naman ako dito, ako na lang lagi. It is our privilege to serve God. Pasalamat ka at binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng pwesto, binigyan ka ng mga taong hahawakan mo, pagpasalamat mo yun. And the second, dito po sa atin, sa pangalawa, you have become a role model for others. Ito po yun, pag kami mga hawak na tayo na ating mga kasama dito, lagi yung nakikita, pag nagtuturo na tayo, di po ba? At halimbawa, nagtuturo ka sa life group mo, ikaw yung pinaka-facilitator. Pagdating na ang pastor na nagsalita dito at nakita yung mga flows natin, kapintasan ng bawat isa, mapapatingin na lang siguro yung member mo sa'yo. Sabi, ba't ikaw ganun? Sabi ni pastor, hindi. Bakit si pastor ganun? Sabi ni leader, hindi. Di ba meron pagkakaganon? Pagka minsan, hindi tayo talagang tumutupad doon sa sinasabi kasi meron tayong mga bagay minsan parang natatakloban natin, para lang okay na lang to, nasabi mo na to, doon na tayo mas magaan, ito na mas madali, gawin natin to, which is not good. Kasi babalik lahat sa atin yung kapintasan na yun. Dapat maging
perfect, true tayo sa harap ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Wala naman pong perfecto, pero meron po tayong alignment na dapat sundin para tayo ay makasunod sa Diyos. At yun ay bukas ko sasabihin sa inyo. Huwag niyo ipagsasabihin. Sabi po sa 1 Peter 5:3, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo. Kaya kung kayo ay mabuting pinuno o leader, kayo ay magiging mabuting halimbawa. Ang kasiraan ng bawat leader o namumuno doon ay manggagaling din mismo sa sarili niyo, hindi sa kanila. Amen po. Kasi sabi natin, mali nga yung number nyo, tama kayo, pero naging mali kayo kasi mali ang way mo ng pagsasabi. Amen po mga kapatid. Kasi kung tama, mali siya, tama ako, pero sinabi mo yun ng brusko, parang ganon. Ako na yung magiging mali kasi may kabastusan ako. Kasi pwede siya magpakumbaba, nakinig lang siya, pero yung way ng pagsasabi ko, mali. Lalabas to kahit na siya ang mali, ako ang tama, ako pa rin ang mali. Amen? Yun yung example natin na talagang parang minsan ang hirap. Yung kasi ang napagbabasihan natin, it is not more on the Word of God, more on our feelings and emotion. Doon tayo nakatuon. Biglang, kaya nga sabi may self-control tayo eh. Yung self-control yung pinakahuli sa ating fruit of the Holy Spirit. Na yun ang pinaka-importante sa ating mga Christian. At ang mga reward po na natatanggap sa school, ito ay, kumbaga, nakakatuwa kasi sa mundo ginagalawan natin. Even ngayon sa mga nag-o-office, meron silang perfect attendance, meron ng monthly ganito, meron ng weekly ganyan. Yung mga reward nila, huwag kayong mag-antay na yung dito linggo-linggo, buwan-buwan, tuwing Pasko. Sino kayang perfect attendance sa Pasko? Sino kayang may award na ganito? Additional na lang yung bonus na lang. Pero tayo, at the end of this, pagtigil ng hininga mo, doon pa lang malalaman mo, ay, bagsak ako sa science. Hindi ko binigyan ng katarungan ang nakikita ko sa kapalibulan. Yung mga nature, kasi naging tapat ka sa paglilingkod sa tao, pero sa kalikasan, hindi mo. Kasama po yan, no? Yung buong mundo na ginagalaw natin. Kung paano mo nirespeto, kung paano mo iginalang ang likha at likas na galing sa Diyos Ama, pati ang mga tao sa palibot niya. Sa number 3 po natin, last po ito, you will receive great reward from the Lord. Yung great reward po, ito po yung tinatawag natin na eternal. Aside from eternal, may mga posisyon pa rin po yun, depende kung ano yung ginawa mo sa mundo, ginalawa natin. Meron po tayong valedictorian, summa cum laude, yun po yun. Ayon po sa aking napag-alaman, sa pagbabasa ko po ng mga testimonya and sa deliverance. Marami na ang mga, hindi ko alam kung sino nakabasa din sa inyo, yung isang pastor na namatay sa Korea, na siya ay nung namatay, pagkadaan ng 24 hours, binigyan uli ng buhay ng Lord. After nung bigyan siya ng buhay ng Lord, pinagbili niya lahat ng meron siya. At yun yung pinagpundar niya ng panibagong church. Kasi parang binigay ng Lord sa kanya yung lahat para siya sikat po kasi yung pastor na nakalimutan ko po yung pangalan. Pero siya yumaman talaga siya. Kasi blessing eh. Hindi ka naman talaga pababayaan ng Lord pagka ikaw'y naglilingkod sa Panginoon. Pagka ikaw'y naglilingkod sa Kanya, yung blessing mo talaga. Dadaloy at dadaloy lalo na't binigay mo yung buhay mo. Hindi ang tawag doon ng papayaman. Pinagpala ka talaga. Kaya lang sa sobrang dami na napapapala ng pastor na to sa Korea, nung siya'y namatay at muli siyang nabuhay, ito yung testimony binabasa ko na, papaiyak ako. Sabi ko, lahat ng meron siya, iniwanan niya, binigay niya sa komunidad, sa lahat ng kanilang nasasakupan. Isa sa pinaka-importante po ito. At yung ating ginagalawan dito, kaya nga po pagdating na natin sa buhay dito sa mundo, ito ang laki ng pagkakaiba sa mundong ginagalawan natin. Kasi pagka lumabas tayo sa mundo, ang makikita mo doon yung kakulangan natin, financial, buhay natin, paano kaya pagka nawalan ng trabaho ang mahal ko, paano kaya kami mabubuhay, paano ang Diyos, na nagbigay ng buhay sa atin, paano sinasabing God is a good provider, kung wala na tayong titirahan. Hindi naman papayag ng Diyos na lilingkod ka dito, titira ka lang kung saan-saan at mamumulot ng kung ano. Hindi ganoon ng Diyos. Kaya lang, kailangan natin i-align
yung buhay natin sa Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians, ito po yung last na verse ko po dito. Sabi ni Paul dito sa mga taga-Korinto, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang inyong paghihirap sa inyong kapwa. Additional verse, Galatians 6:9. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating sa takdang panahon, tayo ay aanin at hindi tayo magsasawa. Ito po yung pinakamaganda mga kapatid na lagi natin ilalagay sa isip natin. Lagi niyong tatandaan ang Diyos na buhay. Protektado tayo dyan. Nasa pag-iingat niya. Pero, lagi niyong tatandaan yung John 10:10. The thief comes here to steal, destroy, and kill. Yung tatlong yan. Yung steal at yung destroy, inuuna niya ang church at pamilya. Magkatuwang po yan. Dito sa church na to, hindi tayo magkakasundo. Tandaan niyo, pag hindi tayo magkakasundo, because merong evil spirit doon. Naintindihan niyo ako? Huwag niyo kung tingnan na parang galit kayo sa akin. Meron yun. Maniwala kayo, magaling kayo. Amen. Kasi kung God's spirit yun, walang wall. Love lang ang mararamdaman niyo. Amen po? Laksan niyo. Amen. Meron hindi nag-amen. Mag-amen kayo kasi yung love sa puso natin, yun lang dapat ang ating i-distribute, i-demonstrate, ibigay sa kapwa natin. Kasi alam niyo po ba, napakabigat, mga kapatid, pakiramdaman niyo ha, evaluation sa puso natin. Pag nakakaramdam na kayo ng ibang pakiramdam sa kapwa niyo, ay the devil or evil spirit start ang tawag dito, planting sa puso natin ng hatred, inis, galit. Pero wala ka namang makita kung ba't ka nagagalit, di ba? Siya yung ba nagalit? Ikaw ba ang naging daan? Wala naman, pero ba't naiinis ka? That is the evil side. Alam niyo po, pagka pinag-usapan natin, Satan ay isa. Pero ang demonic spirit, napakadami. Millions of demonic spirit na pwedeng ibaon sa inyo. Di po ba? Yun. Para may exam din, tingnan mo. First row, second row. Walang kopyahan, ha? Wala. Yun. Mahirap ba na gawin natin na tayo naglilingkod sa Panginoon na masaya lang? Alam niyo, yung masaya-saya lang, walang bigat. Kasi pagka ang isang tao may bigit sa sarili, problema niya talaga yun. Problema niya yun, hindi problema natin. Kasi pagkasabi natin, ako natutuwa kasi sa mga bisita natin. Testimony lang ito po. After ng yung mga bago natin punta dito, ako natutuwa talaga sa mga members niyo. Parang wala akong nakikita ha. Yung wala talaga akong nakikita, talagang hindi ko alam ang buod na nakikita ko sa buong tiyan. Ang saya-saya nila. Parang gusto na nilang lumipat dito. Gusto na nilang mag-stay dito kasi family. Nararamdaman nila yun, no? Ito rin naman gusto kong iparamdam sa inyo. Salamat kasi kahit na merong mga flaws ang bawat isa sa atin, merong hindi tayo perfect, andun tayo bilang isang pamilya. We're bind with the love of God. Na patuloy tayong gagawin kasi hindi mawawala ito eh. Habang merong church na nandoon nag-iipon para sa Panginoon, madaming kaaway para wasakin ito. Lagi niyo yung tatandaan. Kaya kung ano po, na-chat kayo, nasyastare. Basta ako gusto ko maglingkod kay God. This is my love to God. At hindi po pwedeng mabawasan pa to. Yun ang pinaka-importante sa ating lahat. At kung nakakaramdam na kayo gano'n, ibig sabihin may kulang na tayo sa prayer. Move, mga kapatid. Kasi pagka kulang ka na sa prayer, parang lagi na lang, bakit ganun sila? Bakit ganun siya? Bakit ganito naramdaman ko sa kanya? Ay, tingnan mo. Kasi pag wala kang prayer, ganyan naman. Pero pag marami kang prayer, naaawa ko sa kanya. Gusto ko matulungan siya sa panalangin. Pagpapray mo, Lord, dinudulog ko po sa inyo si Jerickson na ang tangkad na ngayon parang binata na. Na maghanap mo pa siya sa ministeryo mo. Yung gano'n. Kasi tandaan niyo mga kapatid, pagka meron kayong galit o inis sa sarili niyo, nagre-reflect yan sa mukha niyo. Lalo na pag nakita kita si Sister Marcel, tingnan mo pagka okay pa yung tingin ko sa'yo. Pero pag hindi na ako makatitig sa'yo, minsan may gano'n ha,
binabati ko sa sasakyan, sabi ko, "Hoy, Sister Maricel," sabi Sister Maricel, "Ciao po." Opo, Sister Maricel, hindi gano'n. Ano ka, tulog? Sister Maricel, okay lang ba? Sensya na, kasi sinasabi ko sa iyo, lesson sa atin to. Kasi mahal ko kayong lahat bilang ako yung pinaka kuya niyo dito, wag tatay. Pinaka-tatay niyo sa church. Bawat dalamhati ng bawat isa, ramdam ko yan. Pero ang gusto ko, buo tayong lahat. Iisa tayong lahat. Amen? Pagpakan natin ating Diyos na buhay. At tayo mag-stay tayo ng mga nalaman. Pray po tayo. Sige po, habang tayo po ay tunay, Lord God, na sa araw na ito, dinala mo po kami bawat isa dito sa church. Panginoon, ang maayos ng ligtas upang mapakinggan, Panginoon, ng iyong banal na salita. At Lord, sa aming pong salitang napakinggan, we pray, Lord God, na ang mga salitang ito ay malakaran po namin, maipamuhay po namin, O God. Magawa po namin bilang yung mga lingkod na mag-alaga, na ingatan, Panginoon, yung mga flocks, mga disciples, Lord God, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Bagamat nakakaranas kami, Panginoon, ng pagsubok, ng struggles, challenges, Lord God, naniniwala po ako na sa lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, kasama ka po namin. Sa paglilingkod namin, Lord God, kasama ka namin. Kaya kung kami, Lord God, ay nadarapa, Lord, ikaw ang magtayo sa amin. Kung kami, Lord, ay nanghihina, palakasin niyo po ang bawat isa po sa amin. At patuloy, Lord God, ilagay mo sa aming mga puso, Lord God, yung pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Na sa loob ng aming paglilingkod dito sa J1 Milan, nandun yung love, nandun yung unity, Panginoon, na nagbumula sa iyo. Kaya Lord, sa aming pong buhay, patuloy na ikaw ang maghari at naniniwala ko ako, Lord, na pag ikaw ang naghahari sa aming buhay, nandun yung tagumpay, nandun, Lord God, yung matinding pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat po sa iyong banal na salita. Maging sa aming pong pananalangin sa oras na ito, we ask, Lord God, for the Holy Spirit, na kami isamahan, na kami ay pangunahan, na sa bawat panalangin na aming masasampit sa araw sa oras na ito, Lord God, ito, Lord God, ay magbigay ito ay bibigyan mo na, Panginoon, agad ng katugunan. At bago po ang lahat, patuloy po kami nagpapasiyasat ng aming puso. Patuloy po, Lord, na kami nagpapalinis at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Kung mayroon ka pang nakikita, Lord God, sa aming mga isip, sa aming mga puso, Lord God, na lahat na hindi ayon sa iyong kalooban, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Isin mo kami, Lord God, upang sa aming pananalangin, hindi po ito mahadlangan, hindi po ito mapigilan. Bagos ito, Lord God, ay aabot sa iyo dyan sa kalangitan at naniniwala po ako na sa lugar na ito, patuloy, Lord God, na surround us with the most precious blood of Jesus. Even, Lord God, sa kapangyarihan mo at sa dakilang presensya mo, Lord, patuloy na ikaw lamang ang maging sentro ng aming pananalangin at patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. We thank you, Jesus, at sa una po namin itinataas sa iyo, Lord God, ay ang buo naming family dito sa J1 Milan. Salamat po, Lord God, for giving us, Lord God, the family na nababind mo, Panginoon, sa pagmamahal, sa unity, Lord God, na nagbumula sa iyo. Patuloy, Lord, na ikaw maging sentro ng ministeryong ito. Patuloy, Lord, na pangunahan mo ang iyong lingkod sa buhay ko ni Reggiano, maging ang kanyang family, Lord God, na tinawag mo upang pamunahan, Panginoon, mag-lead, Lord God, dito sa J1 Milan. Panginoon, nabigyan mo siya ng wisdom, ng power and authority, Lord God, na nagbumula sa iyo, na sa kanyang ginagawang pagpapagal, paglilingkod, naniniwala po kami, Lord, na ito'y hindi mawawala ng kabuluhan, because you will bless him, you will provide everything, Lord God, na kanyang pangangailangan, yung favor, Lord God, nasa kanya, at dadalo ito, Lord God, sa buong niyang pamilya. At naniniwala po ako, Lord, na siya'y patuloy na pangungunahan ng banal na Espiritu sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsunod sa iyo, Lord God. Hindi niya kaya, pero Lord, dahil sa pagsama mo, dahil sa biyaya mo, Panginoon, nandun yung katagumpayan, nandun yung kalakasang pisikal, and even, Lord, spiritual na ipagkakaloob niyo po sa aming Reggiano. At patuloy, Lord, na siya ay gamitin mong mightily
wisdom na kailangan po niya sa kanyang pamumuno, sa kanyang pagdidesisyon, sa kanyang pagpaplano, Panginoon. Nandun yung pangunguna mo, nandun yung wisdom na nagmumula sa iyo, at naniniwala po ako, Lord, na sa lahat ng plano niya, sa lahat ng mga gusto niyang gawin, Lord God, dito sa J1 Milan, nandun, Lord God, yung pagsuko, nandun, Lord God, yung pagtitiwala sa iyo, at Lord God, kalooban mo pa rin po, Panginoon, ang manaig at makapangyari sa buhay mo ng aming Radyano, maging sa buong kabuuan, Panginoon, ng J1 Milan. Maging, Lord, padaluhin niyo po ang paggamit niyo, yung kung gaano niyo po ginagamit ang aming Radyano, padaluhin niyo po ikaw, Panginoon, sa mga leaders. Na iyong pinili rin po upang maglingkod, upang paglingkuran, Panginoon, ng mga tao. Patuloy, Lord God, na ikaw ang manguna sa bawat leaders, na magkaroon sila, Lord God, ng heart that is always willing na sumunod, willing na magpasakop, Panginoon, willing na gawin ang iyong kalooban kung ano man ang iyong pinapagawa. At ganoon din, Lord God, naniniwala po ako na sa bawat cell group na ipinagkatiwala niyo po sa bawat leaders, nandun, Lord God, yung multiplication, nandun, Lord God, yung fruitfulness, Panginoon, nandun, Lord God, yung katuruan na nagmumula sa iyo dahil ikaw ang sentro ng bawat cell group, Panginoon, na yung pinagkatiwala sa bawat leaders po dito sa J1 Milan. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang mga leaders na ito at patuloy na sila ay nukupan, samahan ng banal na Espiritu Santo upang walang ibang makita, walang ibang mapapulihan, walang ibang mataas sa buhay ng bawat leaders, Lord God, sa bawat namumuno sa J1 Milan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Lord, maging sa mga ministries, Lord God, na pinagkatiwala mo sa J1 Milan. Pangunahin na po, Lord, ang worship team, ang music team na ginagamit mo, Lord God, upang umpisahan ang gawain, upang buksan ang durungawan ng langit para bumaba ang iyong dakilang makapangyarihang presensya. Lord, we ask na patuloy mong samahan ang iyong mga lingkod na ito, na mga tumutugtog, umaawit, Panginoon, sa mga worship leaders, Lord God, na binigyan mo ng kakayanan upang makapag-lead ng mga congregation sa pinakamalalim na uri ng pagpupuri. Lord, always anoint them with your holy oil. Always cover them with the most precious and powerful blood of Jesus. And Lord, gamitin mo ang iyong mga lingkod na ito upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong dakilang makapangyarihang presensya. Salamat po sa buhay ng iyong mga worshipers, sa iyo, Lord God, na mga itinayo upang tumugtog, upang umamit, even, Lord God, sa mga sumasayaw, Lord. Patuloy na pangunahan niyo po ang bawat lingkod man na ito na ginagamit sa pagpupuri at sa pagsamba, at naniniwala po ako na sa kanilang pagsayaw, sa kanilang pagganta, sa kanilang pagtugtog, may matindigan na kaagad na deliverance or freedom, kagalingan, Panginoon, na ipagkakaloob sa buong congregation. Dahil, Lord God, sa pagpupuri pa lang, ibinaba mo na yung presensya mo, yung makapangyarihan mo, presensya, Lord God, sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng worship team. Patuloy na ikaw maging sentro, God, ng ministry na ito. At ganun din po, Lord, sa mga kabataan, sa mga kids, Lord God, na ipinagkatiwala niyo rin po dito sa J1 Milan. Salamat po sa mga namumuno, Lord God, sa mga youth chairman, sa mga chairman ng kids, Lord God, na ginagamit mo upang turuan ang mga batang ito, upang mabigyan, Lord God, ng karunungan na nagmumula sa iyo ang mga bata, ang mga kabataan. Kaya, Lord, sa iyo po namin dinidedicate ang mga kabataan ito, ang mga kids na ito, at naniniwala po ako, Lord God, sa mga batang ito, you will raise up new generations of leaders, generations of prayer warriors, worshipers, Lord God, na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, bata pa lang sila, pero nakikita mo na, Lord God, yung potential nila, yung heart nila, Lord God, kung gano'n nila kagusto, kung gano'n sila ka-willing, Panginoon, magpagamit sa iyo. Kaya, Lord, ang patuloy na pagsama sa buhay ng mga batang ito, at Lord, hindi mo namin pinahihintulutan anumang distractions or panggugulo ng kaaway sa mga kabataang ito in the name of Jesus. Bagkos ang kanilang isip, ang kanilang puso, Panginoon, ay connected sa iyo, aligned sa kalooban mo, kaya sila, Lord God, ay susunod anuman ang iyong ipagawa po sa kanila. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang mga batang ito kung paano mo ginagamit, inaanoy, iniingatan, O God, ang mga elders, ang mga leaders ng church. Padaluin niyo po ito sa buhay ng mga bata. Gagamitin niyo rin po sila kung paano niyo po ginagamit ang inyong mga lingkod dito sa loob
ng church ng J1 Milan. Kaya Lord, salamat po dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti. Lahat ng aming pinapanalangin sa oras na ito, ibinigyan mo po ng katugunan. Maging sa iba pa pong ministry, Lord God, sa finance, Lord, sa namumuno dito, sa naghahawak ng kaban ng church, always give them the wisdom, Lord God, sa kanilang pagbibilang at naniniwala po ako na sa kanilang mga hawak, Lord God, it will multiply. At magagamit itong mga kaban na ito upang mas lalo pang mapaganda, mas lalo pang mapaayos, Panginoon, ang ministry mo, Lord God, dito sa J1 Milan. At ganoon din, Lord, pagpalain niyo rin po ang buhay ng mga ushers, Lord God, ng mga kababaihan, maging ng mga kalalakihan, O God, ng J1 Milan, na sila, Lord God, ay inilagay mo upang mag-usher ng mga tao at naniniwala po kung mas madami pang tao ang kanilang ma-usher, Panginoon. Madami silang madadala, Panginoon, dito sa iyong bahay-sambahan sa J1 Milan. Kaya, Lord, sa bawat ministry, Lord God, na pinagkatiwala mo po, Panginoon, sa J1 Milan, even, Lord, sa media team, sa photography, sa mga nag-video, sa mga nag-aayos sa mixer, Lord God, sa mga kagamitan dito sa church, Lord, anoint them with your oil. Maging ang kanilang mga kamay, mahawakan ng kanilang mga kamay, maapakan ng kanilang mga paa, Panginoon, nandun yung blessing, nandun, Lord God, yung presensya mo. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang bawat ministry ng J1 Milan, and we believe marami ka pa pong dadalhin o ibibigay na tao na gagamitin mo sa iyong mga ministry in the name of Jesus. Salamat po, Lord God, maging sa aming gawain bukas, sa aming pong Sunday service bukas, Lord God, ngayon pa lang, Panginoon, na idinededicate na po namin sa iyo. Simula pa lang ng praise and worship, Panginoon, hanggang sa Word of God, may dakilang presensya ka pong ipagkakaloob sa bawat isa po sa amin. At ngayon pa lang kami mga makikinig, kami, Lord God, na pupunta dito sa church, nandun na yung pag-iingat mo, nandun yung pagsama ng yung mabubutit matatapat na anghel, at maging sa aming pakikinggan, Lord, kami ay excited makapakinig ng yung banal na salita. Lord, kami nauuhaw at nagugutom sa yung banal na salita, kaya Lord, hindi mo po kami bibiguin sa araw ng bukas. Sa yung mensahero na gagamitin, Lord, patuloy na itago mo siya sa yung banal na likuran. Patuloy na bigyan siya ng fresh revelations, wisdom, mga katuruan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, at yun, Lord God, ang lalabas sa kanyang bibig sa buhay po na aming Regjano. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming Sunday service umpisa hanggang sa victory, Lord God, patuloy na pinagtagumpay niyo na po. Maging sa mga lingkod mo na gagamitin, natatayo, mag-opening prayer, sa tithes and offering, sa communion, Lord God, even sa closing prayer. Panginoon, bless each and every one of them, Lord God. Patuloy na ikaw ang makita at madakila sa buhay po ng bawat isa sa kanila. We thank you, Lord God, dahil ang aming Sunday service bukas ay victorious. Maging, Lord, sa araw na ito, sa aming pong pagpapractice, sa aming fellowship, Lord God, patuloy na kami samahan mo, maging sa aming mga gagawin sa buong araw na ito, na nais po namin ang pagsama ng Holy Spirit. Patuloy na ang bawat isa po sa amin ay pangunahan mo, Lord God, dahil tunay, wala po kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama po sa amin. Salamat po, Panginoon, maging sa mga pagkain, Lord God, na dinala or niluto dito sa church. We ask for the cleansing ng aming dugo ng aming Panginoong Jesus, at magsilbing kalakasan ng aming mga pangangatawan upang magamit pa, Lord God, sa aming pagsunod, sa aming paglilingkod sa iyo. We thank you, Lord. We thank you, Abba, Father. At lahat po ng aming panalangin ay siniselyuhan po namin ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesus. At sa iyo po namin binibigay ang tataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ang benediction. I-add ko lang po ito sa ating lahat ng mga leaders, member of J1. Alam niyo ba na ang kaaway hindi niya masyadong tinitingnan yung ating mga ginagawa, yung kaabalahan natin sa church, yung works natin. Mas tinatarget ng kaaway is our prayer meeting, yung pananalangin natin. To our family, sa ating buong church, sa ating mga kapatiran. Yung attack ng enemy, doon talaga siya nagtitrigger. Kasi pag nakikita niya na talagang how concerned yung mga mananalangin sa ipinapanalangin, hindi niya kayang tugisin ang puso nito at isip niya.
Pero dun sa mga fellowship natin ginagawa niya, binabaliwala lang niya. Parang okay lang sa kanya yan, ganyan. Pero sa pananalangin na siyang kulang sa atin, doon ang concentrate ang kaaway. Kaya, magtulungan tayo para maipabayo natin yung paglago ng pananalangin. Kasi, pagka tayo nang hina lahat dito, doon na talaga sumasabog lahat. Kumbaga, pero pagka punong-puno tayo ng panalangin, wala tayong makikita kahit. Sige, taas po natin ating kamay. Sumatinawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy ng pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay ng pakikipisan ng Banal na Espiritu, Father God, sa lahat ng gagawin namin na kami po inyong samahan sa araw na ito, at ipinapabaya po natin ng lahat ito sa inyo. Turuan mo kami, O Lord God, sa aming puso't isipan na maging lingkod at maglingkod sa aming kapwa. Muli po sa inyo ang mataas na papuri, pagsabatang natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.